Hi guys! Simpleng tuna pasta tayo for today. At ito nga sa tubig na mainit na nilagyan ko ng konting mantika at konting asin yan. Nilagat ko na yung pasta. At ito nga guys, kumukulo na yung pasta. At syempre guys, tatansyahin natin kung gaano lang kalambot yung pasta. Huwag naman natin masyadong palambutin ng sobra-sobra guys. Kasi pakukulain pa natin siya sa cooking cream at saka sa gatas mamaya, yung panglahok sa pasta. So yung tama lang, i-check natin guys yung pasta. Anyway guys, eto pala yung pangalawang beses kong magluto ng tuna pasta. At eto nga, tanggalin na natin yung tubig, salain na natin guys yung pasta. So, eto na nga siya. Tamang-tama lang yung pasta. Huwag sobra-sobra ang paglabog ng pasta, guys. Yung tama lang. At syempre, sa mainit na kawali, maglagay tayo ng konting mantika. Tapos, yung mantika, guys, i-spread natin sa kawali para hindi dumikit yung pasta at saka para hindi masunog yung butter. Kasi, usually kung butter lang nasusunog, no? So ako kasi naglalagay ako ng mantika para hindi masunog yung butter, although nasa medium heat lang talaga yung init ng kawali ko. At ilagay na natin ang butter. Ito nga guys, yan. 50 gram of butter lang nilagay ko kasi konti lang naman yung lulutuin kong pasta for today. Kasi nga birthday ng jowa ko. So ipagluto ko siya ng simpleng tuna pasta. Guys, wala na kasi akong time dahil kaka-out ko lang sa work. So ito yung naisip kong mas mabilis. At syempre maglagay tayo ng sibuyas. Yan. Marami-raming sibuyas guys para mas masarap, mas malasa. Tapos yung tamang gayat lang, syempre hindi masyadong kalakihan, hindi masyadong kaliitan. Yung tama lang. Kahit anong gayat, basta kung masarap ka talaga magluto, magsarap ka talaga magluto. Char! So, eto na nga guys, ilagay na natin yung Century Tuna Hot and Spicy. So, mas masarap ilagay yan guys kasi hindi kagat talaga siya ng anghang. At saka, tama na yung isang lata o taktak mo pa. Talagang sinasaid mo. Sayang kasi, di ba? So, isang lata lang nilagay ko kasi nga, konti lang yung lulutuin ko ngayon. Pang sa amin lang dalawa. Dahil kami lang namang dalawa yung magse-celebrate ng birthday niya. Kasi may pasok kami at saka Ramadan. So, yung pasok namin is 12 hours duty. So, umuwi na lang yata kami para kumain at matulog. So, eto na nga. Ang isunod natin is yung cooking cream. Yan. Sige. Halukayin mo. Sige. Guys, sasaidin ko talaga siya kasi ito yung nakakapagpalasa talaga sa pasta. So, syempre, sasaidin ko talaga yan ng bonggang-bongga, no? At eto nga guys, yan. O, diba? O, diba? Said na said ng lelaw. Sulit na sulit yung cooking cream para sa sa pasta. O, diba? At syempre, haluin natin para hindi siya dumikit. Halo lang, halo. O, pasensya na guys, kamay ko palagi ang nakikita nyo. Right-handed ako. Syempre yung camera nasa kanan. At eto, lagyan nga natin ng gatas. So, yan guys. Isang malaking gatas lang nilagay ko ha. Kasi, nasa inyo yun kung paano nyo tansyahin yung mga ingredients nyo. Ako, halos konti lang yung mga nilalagay ko. Kasi nga guys, diba konti lang yung pasta. Parang 1/4 lang yata yun. Or half lang siguro. So, konti lang din yung gatas. Konting cooking cream. At saka, isang Century Tuna lang na lata. At eto, lagyan natin ng konting asin.
Nasa inyo kung gaano ka raming asin or kaunting asin yung nilagay nyo. Guys, hindi ako naglagay ng masyadong maraming asin kasi maalat na rin ang butter ha. So pag nilagyan mo siya talaga ng butter, mas malalasahan mo yon. Tapos eto, nilagyan ko lang ng konting ground black pepper. Tapos haluin ko lang ng haluin para hindi masunog yung ilalim. Kasi usually guys, pag hindi natin siya hinahalo, nasusunog yung ilalim niya. Kahit nilagyan natin ng mantika, pero dumidikit yung pinakang cooking cream niya at saka yung gatas. Tingnan nyo nga yung tabihan. So kaya nilalagyan ko talaga siya ng mantika para hindi talaga siya masunugan or dumikit. Ito guys, halo lang ng halo at malapit na nga tayong makaluto. At ito guys, kumukulo na nga siya. Yan. Parang ang creamy, ang sarap-sarap guys. Nagugutom na ako sa mga nakikita ko. At syempre, ilagay na natin ang pasta. Sige guys, lumamig na yung pasta. So, nilagay ko na siya ng isang buo, diba? Pero kasya naman siya guys. Pasensya na kayo kung paano ko nilagay yung pasta. Kasi nga, syempre, lumamig na siya dahil kanina ko pa siyang pinatiktikan sa strainer. So, halo lang tayo ng halo, guys. Hanggang sa makover nung sorry guys. So, eto na nga. So, halo lang tayo ng halo hanggang sa makover na yung pasta. Yan. Sige, halo lang para hindi siya tumikit or hindi masunog guys yung ilalim ng pasta natin. Ayan, sige guys. Eto na nga, malapit na siyang maluto. O, diba, nakakatakam na. Ay, naku, nagugutom na ako at maya-maya is kakain na kami ng dinner. Kahit pa alas 12 na ng gabi, kakain kami dahil nga mag-celebrate kaming dalawa ng birthday. At eto nga guys. So, dinagdagan ko pala siya ng ground black pepper guys. Kasi para mas kumagat yung anghang niya ng konti. So, ang gusto kasi talaga ng jowa ko, medyo maanghang ng very light yung mga niluluto ko. So, usually talaga ang lagi kong nilalagay is mga ground pepper talaga. Para mas malasa kasi para sa kanya ang pagkain eh. So, eto na nga guys. Halo lang. Sige, hanggang sa maluto na. O, diba? Ayan siya guys. Oh my God. Gutom na ako. At ito na siya. O, ito ang simpleng carbonara natin na tuna. Yan. Imagine nyo, tuna lang yan ha.